Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Al-Qiyamatul Kubra. Dito na tayo sa araw ng paghuhukom mismo. Sinatapos na natin alhamdulillah yung Al-Qiyamatul Sugra, yung mga kaganapan pagkatapos ng kamatayan, hanggang sa pagkagunaw ng mundo. So ito yung na ito mismo, yung paghuhukom na mismo. So tinatalakay natin ngayon yung 22 na pinaka-common o pinaka-kilala, pinaka-popular na mga pangalan ng araw ng paghuhukom. So una, natalakay na natin Yawmul Qiyamah, araw ng pagkabuhay muli o araw ng pagtayo. Pangalawa, Yawmul Akhir, ang huling araw, kasi wala ng araw pagkatapos nito, wala ng susunod pang araw pagkatapos nito. Para isot impyerno na habang panahon. O doon sa mga halimbawa, may Muslim matatapon sa impyerno, maaaring makakalabas pa rin siya doon, inshallah. As-sa'a, ang oras, kasi tinawag itong as-sa'a, kasi sakto yung pagdating nito. Eksakto. Kung gaano ka-eksakto tinutukoy ang isang oras, ganun din ito darating. Yawmul Ba'ath, Ba'ath na sa parehong kahulugan ng kumbaga pagkabuhay muli. Pagkabuhay muli. So mula sa libingan, magkakaroon ng Ba'ath, kumbaga tatayo o mabubuhay muli yung mga namatay na. Yawmul Khuruj, araw ng paglabas. Paglabas mula sa mga libingan. Al-Qari'ah, na ito yung araw o yung oras ng matinding sakuna, kumbaga, o matinding paghampas. Dahil ganoon darating ang mga pasakit na kasama ng araw ng paghuhukom pagharap ng tao doon. So meron itong mga, kumbaga, kalakip na paghihirap sa araw ng paghuhukom, waliyadu billah. Kahit matuwid, walang sino man sa atin ang makakaasa na magiging ligtas siya sa araw ng paghuhukom. Lahat tayo dapat matatakot sa araw ng paghuhukom. Yung mga sahaba nga, di ba? Si Amr bin al-As radhiyallahu anhu, ning mabanggit ko sa khutbah, takot na takot siya sa araw ng kanyang kamatayan. At ang iba pa mga salaf at ang mga maalam, takot na takot sila sa mga panahon na sila ay naghihingalo. Kinatatakutan nila kung ano yung haharapin nila sa araw ng paghuhukom, kung anong klaseng paghuhukom ang haharapin nila mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na hindi katulad ngayon, yung mga tao, kung makagawa ng konti, akala mo, sigurado na sila sa paraiso. Pangpito, Yawmul Fasl. Fasl, ibig sabihin, desisyon, paghahatol o pagdedetalye. Kasi lahat ng bagay tutuusin sa araw ng paghuhukom. Yawmuddin, ito ay araw ng paggagantimpala. Sa Yawmuddin, ito yung nandun sa Suratul Fatiha. Yung gantimpala dito, syempre, gantimpala na mabuti at gantimpala na masama. As-Sakha, ito na yung una na pag-ihip ng trompeta. At Tamatul Kubra, at ito naman yung kumbaga, sinasabi rin na pangalawa na pag-ihip ng trompeta. 11, Yawmul Hasra, araw ng pagsisisi. Magsisisi yung kuffar na hindi sila nanampalataya at yung Muslim magsisisi rin na hindi siya nagdagdag ng mabubuting gawa. Number 12, Al-Ghashiyah, kasi ito'y araw na babalot sa mga tao. Mapapaligiran nito mga tao. Mapapaligiran nito mga tao ng lungkot, ng takot, ng pagsisisi, paghihirap at iba pa. 13, Yawmul Khulud. Itong araw ng buhay na magpakailanman. Kasi pag dating ng araw nito, wala nang mamamatay. Kahit yung mga mapupunta sa impyerno, hindi sila mamamatay doon. Nararamdaman nila na matindi ang pagpapahirap sa kanila pero di sila mamamatay. Paulit-ulit nilang mararanasan lahat ng pagpaparusa sa kanila.
14, Yawmul Hisab, araw ng pagtutuos. So lahat ay tutuusin, mabuti, masama, saan nanggaling ang biyaya, saan ginastos ang biyaya, inisip, sinabi, ginawa, lahat. Mga pagmamalabis, pagpapabaya, lahat tutuusin. Pagsamba man, o mga pang-araw-araw ng mga gawain, tutuusin. 15, Al-Waqi'ah, isang bagay na tiyak na mangyayari. Yung waqi' talaga siya, waqi', tiyak na mangyayari. 16, Yawmul Wa'id, araw na ipinagbanta. So, si Allah ay nagbabanta sa atin sa Quran tungkol sa araw na ito na darating na haharap tayo rito kay Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay tutuusin at makikita natin ang resulta ng ating mga gawa. Yawmul Asifah, araw na palapit ng palapit. Totoo nga, kasi habang lumilipas ang bawat sandali ng ating buhay, palapit ng palapit tayo sa sarili nating mga araw ng paghuhukom na magsisimula sa ating kamatayan, at syempre mismong araw ng paghuhukom palapit ng palapit din. Yawmul Jam', 18, araw ng pagtitipon. Titipunin ng mga tao, mga engkanto, at ang lahat ng sino man na gusto ni Allah na tipunin sa araw ng paghuhukom. 19, Al-Haqqah, ang araw o ang pangyayari na hindi mapipigilan. Hindi ito maiaantala ng mga tao. Ang araw ng paghukom hindi maiaantala ng mga tao. So sa lahat ng mga pangalan na ito ng araw ng paghukom, tumutukoy ito sa mga ilang detalye ng mga mangyayari doon. Pero yun nga, ano man ang gawin natin na pag-aaralan natin, di ba? Hindi natin maihahanda ang ating mga sarili sa mga mangyayari sa araw ng paghuhukom. Liban na lamang sa pagdaragdag ng mabubuting gawain. Pagpaparami ng mabubuting gawain na siyang magiging currency. Kumbaga yun yung pera doon sa araw ng pagtutuos, sa araw ng paghuhukom. Nakahabagan tayo ni Allah sa pamagitan ng mabubuti nating mga gawa. At kung meron man tayong pagkukulang o atraso sa iba, di ba? Ang gagawin ng mga tao doon ay magpapalitan sila ng hasana. Lalong-lalo na kapag nandun yung mga mananampalataya nakatigil doon sa tinatawag na Alcantara, yung pangalawang tulay pagkatapos ng Sirat, si mga mananampalataya magsisingilan doon ng kanilang mga atraso sa isa't isa. At ang kabayaran doon ay hasana, mabubuting gawa. Kapag naubos yung hasana mo, yung kasalanan ng tao na may atraso ka sa kanya, mapupunta naman sa'yo. Hanggang sa yun nga, maaring andun ka na, karapat dapat kang maparusahan sa impyerno dahil sa kasalanan na yun, o ganun din, kahabagan ka ni Allah. Kaya nga karapat dapat lamang sa atin ang magsikap nang sa gayon maging karapat dapat tayo sa habag ni Allah. Walang sino man sa atin na makakagarantiya na siya ay kahabagan ni Allah. Kaya gawin natin ang lahat na tayo ay maging karapat dapat sa habag ni Allah. So ngayon 20, Yawmut Talaq. Talak, hindi ito yung talak na diborsyo. Talak, ibig sabihin talaki, Yawmut Talaki. Ang root word dito yung lakiya o talakka. Kumbaga, pagharap o pagkikita-kita. So merong ayat sa Surah Ghafir, chapter 40, verse 15, sinabi ni Allah, Rafi'ud darajati dul arshi yulkir ruha min amrihi. Ala may yasha'u min ibadihi liyundira yawmat talaq. So si Allah raw ang nagmamay-ari ng matataas na mga antas at siyang nagmamay-ari ng trono. Yulki, kumbaga ipinadadala niya ang ruh, nang tinutukoy na ruh dito yung kanyang kapahayagan sa bisa ng kanyang utos at ipinapadala niya ito sa sino mang naisin niya sa kanyang mga alipin, liyundira yawmat talaq, upang magbabala o kaya ay kumbaga
magpahayag, magbabala, ganun din, liyundira, upang magpahayag o magbabala tungkol sa araw ng pagtitipon-tipon, sa araw ng pagkikita, ang Yawmut Talaq. Sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah, qala Ibn Abbas radiyallahu anhuma, sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma, yaltaqi fihi Adam wa akhira waladihi. Tinawag itong Yawmut Talaq kasi magtatagpo sa araw na ito si Adan at ang kahuli-hulihan sa kanyang mga inapo. Ibig sabihin, yung mga iba pang tao na nasa pagitan noon, pagitan ni Adan at yung kahuli-hulihang tao na nabuhay, ay magkikita-kita sa araw ng paghuhukom. Magkikita-kita sila sa araw ng paghuhukom. Waqala Ibn Zaid, sinabi ni Ibn Zaid, rahimahullah, yaltaqi fihi al-ibad. Tinawag din itong Yawmut Talaq dahil yaltaqi, ito na nga yung binanggit ko kanina, na siyang root word ng talaq, yung laqiyah. Magkikita-kita doon ang mga tao sa araw ng paghuhukom. Waqala Qatada wa Siddi, sinabi ni Qatada, Siddi, wa Bilal bin Sa'ad wa Sufyan bin Uyayna, so sinabi nila, yaltaqi fihi ahlul ardi was samai. Tinawag itong Yawmut Talaq, araw ng pagkikita o pagtatagpo, kasi magtatagpo sa araw na ito ang mga nananahan sa lupa, ang mga nananahan sa langit. So nananahan sa lupa, syempre mga tao at mga engkanto, at mga nananahan sa langit, yung mga anghel. So magtatagpo sila doon. At bukod sa kanila, wal khaliqu wal khalq, magtatagpo ang tagapaglikha at ang nilikha. Kaya tinawag ito Yawmut Talaq. Waqala Maymun bin Mahran rahimahullah, sinabi ni Maymun bin Mahran, yaltaqi fihi ad-dalimu wal madlum. Maghaharap sa araw na ito ang mapang-api at ang kanyang inapi. Waliyadu billah, magtatagpo sila sa araw ng paghuhukom. So paano lang yan kung dami mong inapi? So lahat yun naharapin mo. So dahil doon, tatagal talaga yung paghuhukom para sa iyo. Tatagal ang paghuhukom para sa iyo, sa dami ng iyong inapi. Isipin niyo yan, di ba? O halimbawa, meron kang investor 3,000. O, bawat isa yung magre-reklamo. Bawat isang reklamo nila, lilitisin ni Allah sa loob ng 1,000 taon. Sa sobrang dami ng detalye. So, magiging matagal talaga. Magiging matagal ang araw ng paghuhukom para sa kanila. Kaya ngayon mga mahihirap, alhamdulillah, huwag kayong panghihinaan ng loob o manlulumo kung mahirap kayo. Actually, kung sa ganitong usapin, kumbaga, ngayon maintindihan na natin kung bakit ang mga sahaba hindi sila nagpayaman. Nasakop nila ang buong mundo halos nung panahon nila. Kumbaga yung mga lugar na nakikilala ng mga tao, buong mundo halos nasakop nila, yung kalahati nito. Pero hindi sila nagbuhay mayaman. Lahat sila namuhay ng simpleng pamumuhay. So tulad nga lang, di ba, yung tinatalakay natin sa talambuhay ng mga sahaba, si Sa'id bin Amir al-Jumahi, naging gobernador na siya ng Hims. Pero nanatili pa rin siyang mahirap. Kasi narito ang lahat ng kumbaga pakinabang na maaring hindi nakikita ng tao sa mundo, pero pagdating ng araw ng paghuhukom, ay pagpapasalamat ng tao na konti lamang ang kanyang pag-aari, konti lamang ang kanyang yaman. Na mas marami siyang naisadaka o naiambag sa iba kaysa sa kung ano man yung pinakinabangan niya sa kanyang sarili. So maghaharap yung ng api at ang inapi sa araw ng paghuhukom. Baka yuqalu, at sinasabi rin, inna yawmat talaqi yashmilu hada kullahu. Ang Yawmut Talaq, napapaloob dito ang lahat ng ito. Lahat ng ito na nabanggit na naging pananaw ng salaf tungkol sa usapin na ito. Lahat ng tao magtatagpo. Magtatagpo ang mga tao at ang mga anghel. Magtatagpo si Allah at ang kanyang mga nilikha. At magtatagpo ang nang api sa kanyang inapi. So lahat ng ito ay mangyayari. Ito ba pang mga pagtatagpo
na mangyayari sa araw ng paghuhukom. Siyempre, magiging kabilang na rin dito na sila ay magtatagpo, maghaharap para tuusin ni Allah at siyempre, para magkamit ng katarungan ang sino mang marapat na magkamit ng katarungan. Wa yashmilu anna kulla amalin sayulki ma'amilahu min khairin wa sharrin kama qala akharun. So ganun din napapaloob dito ang paghaharap ng isang amil o ng sino mang gumawa ng anumang gawain, makakaharap niya ang anumang resultang mabuti o masama ng kanyang mga ginawa sa araw na yaon, katulad ng binabanggit ng iba pang nagbigay ng kanilang pananaw kung ano ba ang Yawmut Talaq na ito. Alhamdulillah. Sumunod na pangalan ng araw ng paghuhukom, Yawmut Tanadi. Araw ng pagtatawagan. Yung nagtatawagan, tatawagin ka niya, tatawagin mo siya. Ito yun. Sinabi ni Allah, Qala ta'ala hakiyan, nasihata mu'mini ali Fir'aun, so meron daw mananampalataya doon sa pamilya ni Paraon. At siya ay nagpayo kina Paraon at doon sa iba pang mga hindi mananampalataya na kabilang sa kanilang angkan. Sabi ni Allah doon sa Surah Ghafir, chapter 40, verse 32, Wa ya qaumi inni akhafu alaykum yawmat tanad. O aking nasyon, kinatatakutan ko para sa inyo ang araw ng pagtatawagan. Kung magtatawagan yung mga tao. Siyempre kabilang sa mga pangunahing kahulugan nito ng Yawmut Tanad, yung mga tao sa impyerno, tatawagin nila yung mga tao sa paraiso at yung mga tao sa paraiso sasagot. At nababanggit yan sa iba't ibang mga aya ng Quran na tatawagin ng mga tao sa impyerno yung mga tao sa paraiso. At siyempre, sa pahintulot ito ni Allah, maaaring hindi ito palaging nangyayari. Kumbaga, may ilang mga pagkakataon na pahintulutan ni Allah yung ganoon. Summiya bidalika likatrati ma yahsulu min nidain fi dalikal yawm. Tinawag ito na Yawmut Tanad dahil sa napakaraming pagtatawagan ng mga tao sa araw na yon. Kumbaga, bawa ako, marami akong tatawagin, tas kayo marami kayong tatawagin sa iba't ibang mga kadahilanan. Sa iba't ibang mga kadahilanan. Tapos bigla ko naalala pala ngayon. Nag-iisip ako minsan Kasi pag magbabasa ka ng Quran, pinagmumuni-munihan mo, di ba? Hindi kaya, naisip ko lang to, hindi to tafsir. Naisip ko lang. Hindi kaya pagdating ng panahon, napapasok ng mga tao sa paraiso at impyerno, pahintulutan ni Allah na makita ng mga tao sa impyerno yung mga tao sa paraiso. Para saan? Para mainggit o malungkot, magsisi, na napunta sila doon sa kalagayan na yun at yung mga tao na minamaliit nila, yung mga mananampalataya, nando sa paraiso. At puro kaligayahan ng kanilang nadarama. Naisip ko yan kasi sa panahon natin ngayon, di ba, titingnan mo. Halimbawa niyan yung mga vlogger. Di ba yung mga vlogger, vlog yan, namamasyal, kumakain ng masarap. Iniinggit nila yung mga tao. Tapos yung mga tao naman, ganun din, negatibo yung epekto sa kanila ng mga vlogger. Yung mga tao nagiging inggitero. Ngayon, paano pala kung ganun halimbawa? Na sa araw na papasok na yung mga tao sa paraiso at impyerno, at pahintulutan ni Allah yung mga nasa impyerno na makita yung mga tao sa paraiso. Kung ano yung nararamdaman ng tao ngayon na pagkainggit, sabihin na natin pagkainganyo, gusto rin nila ng ganun. Paano na lang yung nasa impyerno na gusto rin nila ng ganun, gusto rin nila ng paraiso, pero huli na ang lahat. Wala na silang magagawa na anumang paraan. Yung makakadagdag pa sa kanilang pinagdurusahan sa araw ng paghuhukom. Ito pala, posibleng mangyayari kasi merong tinatawag na ito nga, yung Yawmut Tanad, araw ng pagtatawagan. Kung sila nagtatawagan, ibig sabihin may komunikasyon,
So may posibilidad din na nakikita ng mga tao sa impyerno, yung mga tao sa paraiso. At yung mga tao sa paraiso, meron pa nga mga ayat, di ba, na meron silang hinahanap na dati nilang kasama. At hinahanap nila sa impyerno, at yung nga makikita nila nandun sa impyerno. At yun nga yung isa sa mga aya na kumbaga nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan ng mga tao sa paraiso at impyerno, yun na nga, masalakakum fi sakar. Ano naging dahilan na tinapon kayo sa impyerno? Yun na, sasagot ng mga nasa impyerno, qalu lam nakum minal musallin, walam nakun nut'imul miskin. Hindi kami nagsasala at hindi kami nagpapakain sa may hirap. Yung naging dahilan na itatapon sila ni Allah sa impyerno. So may posibilidad pala yung naisip ko na yun. Hindi yung tafsir. Kumbaga, pag nagbabasa ng Quran na pagmumuni-munihan ko lang na maaring may ganun na mangyayari. Meron nga posibilidad pala kung titingnan natin itong mga nababanggit sa Yawmut Tanad. Di nga dito, washabul jannati yunaduna, teka, may nalaktawan pala tayo. Fakulu insanin yuda'a bi ismihi lil hisabi wal jaza. So, bawat isa raw sa mga tao ay tatawagin para sa pagtutuos at paggagantimpala. So, kabilang yun sa mga mangyayaring tanad, pagtatawagan. So, tinatawag ka ng tagapagtuos. Halimbawa, yun nga, sa sweldo na, di ba? Tatawagin yung pangalan mo, ganun. Parang ganun yung mangyayari. Tatawagin ka para sa pagtutuos. At kabilang sa mga mangyayaring tanad o pagtatawagan, wa ashabul jannati yunaduna ashaban nar. Yung mga tao sa paraiso, tatawagin nila yung mga tao sa impyerno. Wa ashabun nari yunaduna ashabal jannat. Ang mga tao sa impyerno, tatawagin nila yung mga tao sa paraiso. Wa ahlul a'raf yunaduna haula'i wa haula. At yung mga tao sa a'raf, ito yung mga tao na kumbaga hindi pa sila pinahintulutan ni Allah na makapasok sa paraiso. So maaaring tinutuos pa sila, pero gusto na nila makapasok sa paraiso. So sila pareho nilang kinakausap yung mga tao sa impyerno at mga tao sa paraiso. Na gusto nila maging kabilang sa mga tao sa paraiso, nakikita nila yung mga tao sa impyerno, ayaw nilang mapabilang sa kanila. So nakakapanghilabot yung ganitong tanawin. Nakapangilabot yung ganitong tanawin. Yung bang kumbaga maaring kasama na rin dito yung gusto mo maligtas at tinatawag mo yung kakilala mo. Sa pag-aakala mo na makaka-impluwensya siya sa pagtutuos sa iyo, pero walang pamamagitan sa araw ng paghuhukom, liban na lang sa kung anong pahintulutan ni Allah. Walang padrino sa araw ng paghuhukom. Walang abogado sa araw ng paghuhukom. Walang pagsisinungaling. Kahit anong galing mo magsinungaling, magbalubaloktot ng mga salita, ng mga nangyari, hindi mo mapangangatwiranan ang anumang masama na ginawa mo, lahat ay nalalaman ni Allah. Lahat ay nalalaman ni Allah. At ngayong panghuli na pangalan, inshallah, matatapusan natin itong yung mga pangalan ng araw ng paghuhukom. Ito na, Yawmut Tagabun. Yung araw ng pagkita at pagkalugi. Araw ng pagkita at pagkalugi. Sinabi ni Allah dun sa sura na pinangalan dito, yung Surah At-Tagabun, chapter 64, verse 9, Yawma yajma'akum liyawmil jam'i dhalika yawmut tagabun. Sa araw na titipunin kayo ni Allah, sa araw ng pagtitipon, yung yawmul jam'i na banggit din dito. At yung yawmul jam'i na yon, araw ng pagtitipon na yon, yun din ay yawmut tagabun. Araw ng pagkita o pagkalugi. At yung tagabon na ito, ibig sabihin, kung sa nagbebenta at bumibili, di ba tatalakay natin yung bay. So pwedeng pareho silang kikita pareho silang makikinabang sa pagbebenta. Yung bumibili, nabili niya yung kailangan niya. Tapos ako nakuha ko na yung bayad ng bumili sa akin. Nakuha ko yung pera. Pero maaaring mangyayari, yun yung kita, di ba? Mutual na kita, pareho kayong kumita. So dito nga, summiya bidalika lianna ahlal jannati
yagbununa ahlan nar. Ito'y tinatawag na yamut tagabon dahil kumbaga kumita sila. Ang mga tao sa paraiso kumita, pero hindi kumita yung mga tao sa impyerno. Kumbaga, nalugi yung mga tao sa impyerno. Idh yadkhulu haula'il jannah, na sila ay papasok sa paraiso, fa yakhuduna ma a'addallahu lahum, at kukunin na nilang inihanda ni Allah para sa kanila. Wa yarithuna nasibal kuffari minal jannah. So, ang mangyari dito na tagabon, kumbaga, nakapanghinayang talaga yung mga tao raw sa paraiso, pagpasok nila sa paraiso, bibigay na ni Allah yung kung ano mang inihanda ni Allah para sa kanila. Yung parte talaga nila sa paraiso. Ngayon, yung kuffar, kung halimbawang nanampalataya sila, meron din silang lugar sa paraiso. Pero hindi nga sila nanampalataya. Kaya sabi dito ni Sheikh Omar Al-Ashkar rahimahullah, siyempre sa paliwanag ng mga scholar, yung lugar ng kuffar sa paraiso na dapat para sa kanila, at anumang makakamit sana nila sa paraiso, ibabahabahagi yun sa mga mananampalataya na papasok sa paraiso. Yung bahagi nila ng paraiso ibibigay sa mga mananampalataya. So sila ay, kumbaga, nalugi. Yung kuffar ay nalugi. Pero yung mga mananampalataya, kumita pa sila ng higit pa sa kanilang dapat nakitain. Kumbaga, sa halimbawa, balik tayo doon sa bay, di ba? So, kung halimbawa ang malulugi, yung nagbenta. Yung nagbenta ang malulugi. So, kinuha ko na sa kanya yung bayad niya, binigay ko na yung paninda, tapos dinagdagan ko pa. Bumili siya sa akin isang sinturon, binigyan ko pa siya ng isa pang sinturon. O di nalugi ako, tapos siya kumita. So ganun ang mangyayari sa kuffar sa araw ng paghukom kapag inutos na ni Allah na pumasok sila sa paraiso at impyerno. Ito yung tagabon, alhamdulillah. Nga, ito yung mga pangalan na pinakakilala. Hadihi hiya ashharu asma'i yawmul qiyamah. Ito ang mga pinakakilala na mga pangalan ng araw ng paghuhukom. Alhamdulillah. So meron na lang mga kumbaga, ito yung mga pinakakilala ng mga pangalan. So meron na lang natitira na ilan pang mga pangalan na hindi masyadong kilala. At hiniwalay sila kasi kumbaga, given na sila doon sa iba pang mga araw o pangalan ng araw ng paghuhukom. Kaya hindi na sila isinama sa sa pagkakategorize, sa pagkakahati sa 22. So yung mga natitira inshallah ng mga pangalan pa ng araw ng paghuhukom, matatalakay pa natin next week inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.